Hello Capricorn, kamusta kayo? Hello din sa mga cross-watchers. Welcome to my channel. Bago ang lahat, nais ko muna magpasalamat sa mga nag-subscribe sa aking channel. At sa magsa-subscribe pa lang, thank you din po. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ayun, ang video na ito ay general love reading para sa mga Capricorns para sa buwan ng July 2024. So, tingnan po natin kung ano po ang inyong love reading ngayong buwan ng July. Capricorn. Okay. Ayun. Nakikita ko po sa unang apat na card na meron pong iba sa inyo na nakakaranas ngayon ng depression. Pwedeng na-stress, masakit ang ulo dahil sa problema. Pwede ang iba sa inyo ay may pinagdadaanan na seryosong problema sa relasyon. Pwedeng arguments ito, conflicts. Ang iba naman sa inyo ay merong pinipili na lumayo muna o ilayo muna ang kanilang mga sarili sa pinagdadaanan ninyong problema ngayon. Kaya nagkakaroon po ng problema sa komunikasyon. Pwede ang iba ay talagang na-disconnect na ang kanilang komunikasyon. Lalo na po yung mga magkakalayo. Dahil pwedeng ang iba sa inyo ay magkakalayo ang inyong mga lugar. Magkalayo kayo ng iyong boyfriend, ng iyong girlfriend, or ng iyong asawa. Pwedeng ang iba sa inyo ay nasa abroad, ang inyong mga kabiyak, o inyong kaya mas lalong problema sa komunikasyon. Ang iba naman siguro ay pwedeng magkalayo lang ang inyong mga lugar dahil sa trabaho. Ang iba naman ay pwedeng magkaiba ang oras ng inyong mga schedule sa trabaho, kaya bihira kayo kung magkita, or pwedeng sobrang busy sa trabaho, kaya wala na kayong time para pag-usapan kung ano man ang inyong mga problema. Hindi nyo na po ito nabibigyan ng time para maayos agad. Feeling ko, yung iba sa inyo ay talagang may pinagdadaan ng problema sa relasyon. Tapos, nangingibabaw po ang pride at iniiwasan nyo na mag-usap pa kayo. Ayaw nyo nang makipag-usap sa inyong mga partner. Kaya meron pong nagsasuffer emotionally sa inyong sitwasyon na ganyan. So, pwedeng ang inyong person, baka hindi nyo po alam, ay nag-iisip-isip na po kung kaya pa ba niyang magstay at magtiis sa inyong relasyon na hindi na siya masaya. Or baka gagawa na siya ng desisyon na mag-explore na lang siya ng ibang mas romantic na relationship. Yan po ang kanyang iniisip. Kung sakali naman na ikaw ang nagsasuffer emotionally at
hindi ka na masaya sa kasalukuyan ninyong relationship, hindi ka na masaya sa pagsasama ng inyong asawa, ay may advice pa itong Five of Swords na kailangan nyo muna, ninyong dalawa, kailangan nyo muna na magkaroon ng time na malayo kayo sa isa't isa para makapagpahinga, makapag-relax, makapag-isip-isip kung ano ba ang magandang solusyon para sa inyong pinagdadaan ng problema. Ayun po. Para makapag-isip-isip po kayo kung ano ba ang magandang desisyon na pwede ninyong gawin. Ito namang Two of Wands ay nag-a-advise naman ito na oras na para gumawa ng major moves para sa mga gusto dyan sa inyo na maayos pa ang mga conflicts at mga di pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng iyong person, sa pagitan mo at ng iyong asawa. Ayan po, kung may plano pa po kayo na magkaayos, kung meron pa po kayong long-term goal para sa inyong dalawa. Ayan. Sa mga single naman dyan na wala pang love life at mahilig kayong pumunta sa mga social gatherings, sa mga parties, mahilig kayong gumimik, magkakaroon po kayo ng bagong connection. Ayan. Magkakaroon po kayo doon ng bagong kakilala na magsisimula sa simpleng pagkakaibigan na mauuwi sa pag-iibigan or mas mauuwi sa mas malalim na romantic relationship na posibleng mauwi sa forever or sa kasalan. Ayun. Para po yan sa mga single na Capricorn. Sa mga may partners naman na mahilig kayo sa mga social gatherings din, yung lagi kayong magkasama na nagpupunta sa mga gimikan, sa mga kung ano-anong klase ng lakad, lagi kayong magkasama, ay mas lalo naman po titibay ang inyong pagsasama, mas lalong titibay ang pundasyon ng inyong relasyon, dahil doon po kayo nagkakaroon ng bonding moment na mas lalong nagpapatibay sa inyong relasyon. Mas lalo po kayo nagiging close sa bawat. Sa mga Capricorn naman na maayos naman ang kanilang love relationship, maayos ang married life, ay nag-a-advise pa itong Seven of Wands na pangalagaan po ninyo kung anong mayroon po kayo ngayon. Protektahan ninyo ang inyong mga relasyon, ang inyong married life, at higit sa lahat, ang inyong pinakamamahal na girlfriend, boyfriend, or kabiyak, or asawa. Ayan, pangalagaan nyo po sila at protektahan. Ayan po. Itong last card naman natin ay nagsasuggest na kung ano po yung gusto mong trato ang gawin sa'yo ng iyong person, ay dapat ganun din yung pagtrato mo sa kanya. Yung fair at honest. Ayan. Kung gano kanya kamahal, dapat ganun mo rin siya kamahal. Kung 100% kanyang mahal, ay 101% mo siyang mamahalin dapat. Parang ganon. Ayan. So, ito na tayo sa last card natin. Ay nag-a-advise din ito sa mga mag-partner na matagal nang hindi nagkakausap or nagkaroon na sila ng disconnection talaga. Total disconnection. Ay nag-a-advise pa itong card na oras na para gumawa naman ng hakbang kung gusto nyo pa rin po na magkaroon kayo ng reconnection. Kung gusto nyo po na masave po ang inyong sinimulang relasyon. Kung gusto nyo pong maayos ang inyong mga problema. So, oras na para gumawa ng move at mag-reconnect
At bigyan nyo po ang bawat isa sa inyo ng fair na judgment at maayos na komunikasyon. Pag-usapan ninyo ang inyong mga naging problema. Kung gusto nyo pong maayos ang lahat. Lahat naman po ng problema ay may solusyon. Kung mahal nyo po ang isa't isa ay walang imposible na maayos nyo po ang anumang problema na dadating sa inyong dalawa po, sa inyong relasyon. Ayun, Capricorn, magsilbing gabay lamang po itong aking love reading para sa inyo sa buwan ng July 2024. Gamitin lamang po ang inyong intuition sa bawat desisyon na gusto nyong gawin sa inyong buhay. Kung magustuhan nyo po ang aking reading na to, ay paki-like and subscribe po ang aking YouTube channel. Maraming salamat. God bless.